Ang X-Men 3 The Last Stand na na-release sa taong 2006 ang astig na Tagalog recap natin ngayong Pasko. Sana po ay masaya ang Christmas nyong lahat mga huwan, mag-relax na at mag-enjoy sa ating epic na Tagalog Marvel recap at simulan na natin. Sa isang flashback 20 years ago, sina Professor X o si Charles Xavier at Magneto o si Eric Lensher ay pumunta sa bahay ng Grey family upang kausapin ang batang si Jean Grey. Bigla namang inangat ng bata ang mga kotse ng kapitbahay nila sa labas at ang iba pang mga bagay rito na kinamangha sa kanya ni Magneto. Pagkatapos ay binasa ni Jean ang isip nina Professor X at Magneto. Sinabihan naman siya ni Charles na may sobrang lakas siyang kapangyarihan na maaaring siya ang kontrolin nito pero matutulungan nilang siya ang kumontrol ng kapangyarihan niya. Sa isa pang flashback 10 years ago, ang batang si Warren Worthington III ay puwersahang pinutol ang mga pakpak niya sa likod. Subalit nang nakita ito ng ama niya ay labis na nagulat siya na malaman na isang mutant rin ang kanyang anak. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya kung kailan ang X-Men na kasama ang ilan sa mga estudyante ng Xavier School ay nagsasanay sa espesyal na silid ng X-Mansion na ang Danger Room. Si Shadowcat o si Kitty ay niyakap si Iceman upang tumagos sa kanila ang isang missile. Pagkatapos ay pinigilan ng binatilyo ang isa pang missile na tatama sa kanila. Si Colossus ay ginawang bakal ang katawan kasama si Rogue upang ma-deflect sa kanila ang isang debris na tumama naman kay Wolverine o kay Logan. Ilang saglit ay niligtas siya ni Storm mula sa malaking debris na babagsak sa kanya. Naisipan naman ni Wolverine na magpahagis ng malakas kay Colossus pagkatapos ay mabilis na pinugutan niya ng ulo ang higanteng robot na ang Sentinel. Dito na natapos ang training ni Logan sa kanilang Danger Room. Samantala si Cyclops ay labis na nalulungkot pa rin sa pagkawala ng kasintahan niyang si Jean Grey, pero biglang narinig niya ito na tinatawag siya mula sa Alkali Lake. Nagdesisyon siyang umalis ng X-Mansion at dahil rito ay pansamantalang pinalitan siya ni Logan sa pagtuturo sa mga estudyante. Sa sunod na eksena si Dr. Hank McCoy o si Beast na dating miyembro ng X-Men ay isa ng secretary ng Department of Mutant Affairs. Maya-maya ay pinatawag siya ng presidente at ni Defense Secretary Trask upang ipakita sa kanya na nasa kustodiya na nila ang kanang kamay ni Magneto na si Mystique. Ginaya nito ang itsura ng lalaking nag-i-interrogate sa kanya pagkatapos ay hinedbat niya siya. Sinipa ni Mystique ang bantay roon at sinakal niya ang lalaki ng kanyang posas. Si Beast naman ay nagdududa na mapapanatili ni Trask ang babaeng ito sa kanilang kulungan. Sinabi sa kanya ng presidente na nahuli nila si Mystique dahil sa pagtangka na kunin ang kanilang files na naglalaman ng plano ng gobyerno sa paglikha ng mutant cure mula sa isang batang mutant. Labis na kinagulat ito ni Beast at pinakiusapan siya ng presidente na kausapin ang mga mutant patungkol rito. Maya-maya ay pumunta si Beast sa X-Mansion at binalita niya kina Charles na ang gobyerno ay may dinidevelop na mutant cure na kayang tanggalin ng permanente ang mga kapangyarihan nila. Ang propesor naman ay napansin na inaanunsyo na ito ngayon. Maliit na pabor lang mga huwan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyan na iyon ang head scientist ng Worthington Labs na si Warren Worthington II ay inanunsyo ang pagtayo nila ng kanilang malaking laboratory sa Alcatraz Island at ang matagumpay na paglikha nila ng mutant cure. Agad na naging interesado rito si Rogue upang matanggal na ang kapangyarihan niya. Kinagabihan sa isang simbahan ay napag-usapan ng isang malaking grupo ng mga mutants ang hindi nila pagsang-ayon sa mutant cure at plano nilang kausapin ang gobyerno na itigil ang paggawa nito. Ilang saglit si Magneto ay nagsalita sa harap ng pagpupulong nila at sinabing kalaunan ay puwersahan na gagamitin sa kanila ang mga cure na ito upang ubusin sila. Pagkatapos ay hinikayat niya ang mga mutants roon na sumali sa kanyang Brotherhood of Mutants upang labanan ang gobyerno at iligtas ang kanilang lahi. Nang paalis na sa simbahan si Magneto kasama ang binatilyong si Pyro ay napagdesisyonan ni Callisto na sumali sa kanila. Siya ay may superhuman speed at kayang masense ang mga kapwa mutants sa paligid pati ang kapangyarihan nila. Sumali na rin kina Magneto ang lalaking si Quill at si Arclight na may shockwave power. Sinabihan naman ni Magneto si Callisto na hanapin ang lokasyon ni Mystique. Kinabukasan si Secretary Hank ay pumunta sa Worthington Laboratory sa Alcatraz Island upang kamustahin ang source ng mutant cure na ang batang si Jimmy o si Leech. Nang nilapitan ito ni Beast ay unti-unting nawawala ang mutant power niya na labis na kinamangha niya sa bata. Sa sunod na eksena si Scott ay pumunta sa Alkali Lake dahil naririnig niya ang boses ni Jean na nagmumula rito. Ngunit na-overwhelm siya sa mga boses na naririnig niya at pinasabugan niya ng optic blast ang lawa. Biglang may lumitaw na whirlpool sa tubig at sumabog ito ng malakas sa kanya. Pero pagbangon ni Scott ay nakita niyang ito pala ay si Jean na labis na kinatuwa niya.
Sinabi ng babae kay Scott na kaya na niyang kontrolin ang kapangyarihan niya. Pagkatapos ay tinanggal ni Jean ang ruby shades ni Scott at hindi na lumabas ang optic blast niya sa mga mata. Nagkahalikan silang dalawa subalit dito na pinaslang si Scott ng babae. Biglang napansin ni na Wolverine at Professor X pati na ng mga estudyante sa Xavier School ang malakas na puwersa na ito at agad na pumunta ang X-Men sa Alkali Lake. Pagdating nila rito ay napapalibutan na ang buong paligid ng makapal na hamog at ginamit ni Storm ang kapangyarihan niya upang alisin ito roon. Nakita naman ni Logan na ang ibang mga bato sa lawa ay lumulutang sa hangin kasama na ang ruby shades ni Cyclops. Pagkatapos ay nakita nila rito si Jean na walang malay. Nang dinala nila ang babae sa base ay pinaliwanag ni Charles kay Logan na malamang ay pinalibutan niya ng telekinetic energy ang kanyang buong katawan upang makaligtas sa malakas na tubig ng baha nakaraan. Si Jean ay isang Class 5 mutant dahil sa kanyang limitless power at sa kadahilanan na ito noong bata pa siya ay kinailangan ni Charles lumikha ng mga psychic barriers sa isip niya upang hindi siya makontrol ng kapangyarihan niya. Ngunit kalaunan ay nagkaroon si Jean ng pangalawang personalidad na tinawag ang sarili na ang Phoenix na madalas na nagagalit sa maraming bagay. Si Logan naman ay hindi sang-ayon sa paglikha ng barrier ng propesor sa pangalawang pagkatao ni Jean na maaring mas ikagalit nito. Pero sumagot si Charles na hindi alam ni Logan ang kayang gawin ng Phoenix kaya niya nasasabi ito. Sa sunod na eksena ang malaking grupo ng mga mutants ay nagprotesta sa harap ng pasilidad ng Worthington Facility sa San Francisco. Habang ang ngayong binatilyo na si Warren ay hinarap ang ama niya sa kanilang pasilidad dahil napagdesisyonan nito na siya ang unang turukan ng mutant cure nila. Pero nang i-inject na ito sa kanya ay biglang nagbago ang isip niya. Agad na kinalas ni Warren ang mga gapos niya at nilabas ang kanyang malalaking pakpak. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana ng gusali at lumipad sa ere gamit ang kanyang mga pakpak upang pumunta sa New York. Samantala si Mystique na nasa isang convoy ni na Secretary Trask upang ilipat ng kulungan ay natunton ni na Magneto. Tinaob niya ang dalawang kotse ng mga ito at isa-isa niyang winasak ang dalawa pang kotse ng mga prison guards. Pagkatapos ay kinalas niya ang convoy at pinatalsik ang truck nito sa gitna ng kalsada. Si Mystique naman ay pinatumba ang bantay sa loob at kinalagan ang mga kamay. Pagpasok ni na Magneto sa convoy ay sinabi sa kanya ni Mystique na kailangan nilang dukutin ang bata na ang source ng mutant cure. Ilang saglit ay pinakawalan rin nila sa convoy si Kane Marco o si Juggernaut, pati na ang lalaking si Jamie Madrox o si Multiple Man at pinasali nila sila sa kanilang Brotherhood of Mutants, ngunit ang isang bantay ay babarilin na si Magneto ng mutant cure pero hinarang ito ni Mystique. Mabilis na sinunog ni Pyro ang lalaki subalit agad na nawala ang mutant power ng babae at bumalik na sa normal ang anyo niya. Si Magneto naman ay hindi na nagdalawang isip na iwan roon si Mystique dahil hindi na siya katulad nila. Sa kasalukuyan na iyon si Hank ay nag-resign na sa kanyang posisyon dahil sa ginawa ng sandata ng gobyerno ang mutant cure nang hindi niya nalalaman at nagdesisyon na babalik na siya sa X-Mansion. Sa sunod na eksena si Logan ay binabantayan pa rin si Jean sa table niya. Ilang saglit ay nagising na siya na kinatuan ang bida. Agad na napansin ni Jean na nasasabik si Logan sa kanya at sinabihan niya siya na ayos lang na halikan niya siya. Nagkahalikan nga silang dalawa at sinimulan ang mainit na pagmamahala nila sa table ng laboratory. Pero kalaunan ay napansin ni Logan na hindi siya ang Jean na kilala niya. Pagkatapos ay tinanong niya rito kung anong nangyari kay Cyclops. Subalit nang naalala ito ni Jean ay labis na kinalungkot niya ang nangyari kay Scott at biglang gumalaw ng kakaiba ang lahat ng bagay sa loob ng laboratorio at nawasak pa niya ang shades ng lalaki. Ilang saglit ay nagpalit ng personalidad si Jean bilang si Phoenix at pinatalsik si Logan at umalis siya ng mansyon. Maya-maya si Magneto ay sinabihan ni Callisto na may nasense siyang sobrang lakas na kapangyarihan mula sa isang Class 5 mutant at pinuntahan nila ito. Samantala si Logan ay nakita ni na Storm na nasa sahig at sinabi niya sa kanila na sa tingin niya ay napatay si Scott ni Jean. Ang propesor naman ay nalaman na umalis ng mansyon ng babae at alam na niya kung saan siya pupunta. Hindi nagtagal ay pinuntahan ng X-Men ang dating bahay ni na Jean at nakita nila rito si Magneto na nais din kausapin ang babae. Iniwan ni Charles sina Logan sa labas at si Magneto ay sinabihan sina Juggernaut na huwag papasukin roon sina Wolverine. Pagpasok ni na Professor X sa bahay ay napansin nilang gumagalaw rin ng kakaiba ang mga kagamitan rito at nakita nila sa sala si Jean. Sinabihan niya ito na plano niyang ibalik siya sa mansyon at tulungan sa kalagayan niya. Ngunit sumagot si Magneto na nais lang ni Charles na kontrolin si Jean at ang kanyang kapangyarihan. Nang sinubukan ng propesor na lumikha uli ng psychic barrier sa isip ng babae ay agad na pinigilan siya nito at tinulak sa kanyang wheelchair. Patuloy na kinumbinsi pa rin ni Charles si Jean na ipakontrol sa kanya ang isip niya ngunit nagawa siyang patalsikin ng babae pati na si Magneto.
Dito na nagsimula na kalabanin ni Wolverine ang mga tauhan ni Magneto sa labas. Si Storm ay inatake ng kidlat si Callisto at pinabagsak niya ang dalawa pang mutant sa daan. Hinagis ni Juggernaut si Logan sa loob ng bahay at agad na hinampas niya siya sa kisame. Sa puntong ito si Logan ay madaling na-overpower ni Juggernaut. Si Callisto ay ginamit naman ang kanyang super speed upang atakihin si Storm at nagagawa na niyang makalamang sa pakikipaglaban sa kanya. Samantala si Professor X ay pilit na lumilikha ng psychic barrier sa isip ni Jean subalit nagawa siya nitong iangat. At dahil sa sobrang galit ay sinimulan na durugin ng babae ang katawan niya, habang ang buong bahay ay napalutang na rin ng Phoenix pati na sina Logan sa loob. Pinilit niya na buksan ang pinto kung nasaan sina Professor X subalit nakita niya itong tuluyan na winasak ni Jean ang kanyang buong katawan ng napakadali. Si Magneto naman ay sinama si Jean sa kanila habang natutulala sa nagawa niya sa propesor. Ilang saglit sina Logan ay nakita na lang ang wheelchair ni Professor X sa silid at labis na nalungkot sila sa pagkawala niya. Sa sunod na araw ay nagdaos sina Storm ng funeral para kay Professor X sa harap ng Xavier School kasama ng lahat ng mga estudyanteng mutants. Kinagabihan ay labis na nalulungkot pa rin si Kitty sa pagkawala ng propesor pero inaya siya ni Bobby na lumabas ng mansyon at ginawa niyang yelo ang tubig sa kanilang fountain. Pagkatapos ay masayang nag-ice skating silang dalawa rito na nakita ni Rogue mula sa bintana ng mansyon. Ilang saglit ay nakita ni Logan ang dalagita na paalis na roon dahil napagdesisyonan na niyang magpa-inject ng cure upang mahagkan na niya si Bobby nang hindi siya nasasaktan. Sinabihan naman siya ni Logan na siguraduhin niyang ito talaga ang nais niya at hinayaan na niya siyang umalis ng mansyon. Kinaumagahan si Jean ay nasa isang gubat kung saan nagtayo ng base camp ang grupo ni Magneto. Pinaliwanag niya sa babae na plano niyang gamitin ang kanyang napakalakas na kapangyarihan para sa kanilang plano. Ngunit ang dalang baril ni Magneto na may mutant cure ay inis na itatarak ni Jean sa kanya, pero napilit niya ang babae na itigil ito dahil hindi raw siya katulad ni Charles na nais ikulong ang kapangyarihan niya at mas nais niya pang gamitin ito ni Jean ang malaya. Samantala si Hank ay sinabihan ng X-Men na ihihinto na nila ang pagpapatakbo sa eskwelahan kasabay ng pagkamatay ni Charles, pero dumating roon si Warren na nais manatili sa Xavier School dahil ito ang alam niyang ligtas na lugar para sa mga mutants. Si Storm naman ay nagdesisyon na itutuloy pa rin nila ang pagpapatakbo ng Xavier School. Maya-maya ay napansin ni Bobby na wala si Rogue sa kanyang kwarto. Sa sunod na eksena si Logan ay biglang narinig ang boses ni Jean na tinatawag siya mula sa kanilang base camp. Agad na naghanda siya papunta sa lokasyon ni Jean dahil sa pag-asang makukumbinsi niya itong bumalik sa dating sarili. Sa kasalukuyan na iyon ay mas dumami pa ang mga mutants na nagpoprotesta sa harap ng Worthington Laboratory habang may ilan na nakapila upang magpaturok ng mutant cure. Pumunta rito si Bobby upang hanapin si Rogue ngunit nakita niya roon si Pyro na mabilis na sinunog ang pasilidad ng kanyang apoy. Binalaan naman ni Magneto ang publiko na patuloy silang aatake kung patuloy pa rin ang gobyerno sa paglikha ng mutant cure. Ngunit ang presidente ay nagdesisyon na ibibigay niya kay Magneto ang gera na hinahanap niya gamit ang kanilang cure weapons. Dahil sa utos ng presidente ay agad na lumikha ang Worthington Laboratory ng napakaraming mga cure weapons na gawa sa plastic, pagkatapos ay pinamahagi ang mga ito sa lahat ng mga sundalo ng Amerika. Maya-maya ay nakarating na si Logan sa base camp ni Magneto ngunit agad na inatake siya rito ng lalaking si Spike na isa sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants. Nagawa niyang ibalik sa lalaki ang patalim nito at matapang na nakipaglaban pa siya sa mas maraming mutants na mga miyembro ng grupo ni Magneto. Patuloy na magaling na nagpabagsak si Wolverine ng mga kalaban sa gitna ng kagubatan hanggang sa natarak niya ang mga adamantium claw niya kay Spike. Ilang saglit ay nakita niya roon si Magneto kasama ang hukbo niya ng mga mutants na nagpaplanong umatake sa Alcatraz Island upang patayin sa laboratory ang batang source ng mutant cure. Hindi nagtagal ay nakita ni Logan roon si Jean subalit si Magneto ay mabilis na hinampas siya sa isang puno at pinatalsik ng sobrang lakas sa kagubatan na agad na kinabagsak niya. Kinagabihan sina Secretary Trask ay nalaman ang lokasyon ng base camp ni Magneto mula kay Mystique na isa ng normal na tao. Agad na pinapunta rito ni Trask ang kanyang hukbo ng mga elite soldiers na armado ng mga cure weapons, ngunit nang nilapitan na ng mga sundalo ang camp ay isa lang pala itong decoy gamit ang kapangyarihan ni Multiple Man. Kinaumagahan ay sinabi ni Logan kina Storm ang planong pag-atake ni Magneto sa Alcatraz kasama si Jean. Pagkatapos ay sinuot na ng mga natitirang miyembro ng X-Men ang kanilang suit at umalis na sa X-Mansion sakay ng X-Jet upang pigilan sina Magneto.
Sa kasalukuyan na iyon ang mga kalaban ay nakalapit na sa Alcatraz Island at ang lahat ng mga kotse sa Golden Gate Bridge ay pinahinto at pinagbangga ni Magneto, upang agad na magsilabasan ang mga tao rito at lumikas ng tulay. Pagkatapos ay pinunta niya sa gilid ang lahat ng sasakyan habang naglalakad sila roon. Ilang saglit ay sinimulan na ni Magneto wasakin ang mga pundasyon ng magkabilang side ng Golden Gate Bridge ng San Francisco gamit ang buong puwersa ng kapangyarihan niya. Nang sa gayon ay magamit nila ang tulay na ito sa pagpunta at pag-atake nila sa Alcatraz Island. Nang napwesto na ni Magneto ang tulay sa isla ay pinauna niyang pasugudin sa Worthington Laboratory ang mga mabababang level na mutants nila na tila mga pawn sa chess. Dahil napansin niyang gumagamit na ang mga sundalo ng plastic na mga baril na may mutant cure, maya-maya gamit ang mga plastic na kanya ng mga sundalo ay tinarget naman nila sina Magneto pero mabilis na nasalag niya ito. Pagkatapos ay pinuntirya ni Arclight ang lahat ng mga plastic na sandata ng mga sundalo sa paligid upang wasakin ang mga ito gamit ang kanyang shockwave power. Hindi nagtagal ay dumating na roon ang X-Men at si Magneto ay nagpasugod pa ng mas maraming mga mutants sa pasilidad. Agad na inatake ang mga ito ni Storm ng malakas na kidlat at tumayo sila ni Logan sa pagitan ng mga sundalo at sa hukbo ni Magneto. Dito na nagsimula ang matinding bakbakan ng X-Men laban sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants ni Magneto. Si Wolverine ay nagpabagsak ng malaking poste sa mga kalaban habang si Storm naman ay inatake ni Callisto at nagagawa niya uli siyang ma-overpower pero napatumba na niya siya. Si Wolverine ay ginamit ang kanyang Berserker Barrage attack sa mga kalaban ngunit si Magneto ay pinasugod si Juggernaut sa mga sundalo sa daan at pinapasok sa pasilidad upang patayin si Leech. Pero si Shadowcat ay agad na sinundan si Juggernaut at mabilis na binaon niya siya sa sahig ngunit agad na nakawala rito ang kalaban. Galit na hinabol ni Juggernaut ang dalagita habang winawasak niya ang mga pader ng laboratory. Pero lumihis ng daan si Kitty at pinuntahan ang batang si Leech. Samantala sina Arclight ay nakita sa pasilidad sina Worthington at sinama nila ito sa kanila habang si Quill ay niyakap ang babaeng scientist upang patayin. Pagkatapos ay dinala nina Arclight si Worthington sa rooftop ng gusali at hinulog. Pero agad na niligtas siya ng anak niya na si Warren o ni Archangel. Maya-maya ay narating na ni Kitty ang silid ni Leech ngunit dumating na rin roon si Juggernaut. Nang inatake niya sina Kitty ay naiwasan nila siya at bumangga siya ng malakas sa pader dahil hindi na gumana ang kapangyarihan niya sa paglapit niya kay Leech. Sa kasalukuyan na iyon ay buong lakas na nakikipaglaban pa rin ang bawat miyembro ng X-Men sa labas ng Worthington Laboratory mula sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants ni Magneto at magaling na nagagawa nilang mapabagsak ang mga ito. Si Storm ay nagawang kuryentihin ang kidlat si Callisto habang nasa power supply ng pasilidad. Subalit si Magneto ay nagsimula ng maghagis sa mga sundalo at sa X-Men ng maraming mga kotse mula sa tulay habang sinusunog ang mga ito sa ere ng binatilyong si Pyro. Pero ilang saglit ay pinigilan sila ni Iceman gamit ang kanyang yelo. Agad na hinarap siya ng dati niyang kaibigan at nagsalpukan sila ng kanilang mga kapangyarihan ngunit nakakalamang sa kanya si Pyro. Pero si Iceman ay ginawang yelo ang katawan at ang mga kamay ni Pyro pagkatapos ay hinedbutt niya siya. Si Logan naman ay nakaisip ng paraan kung paano mapapabagsak si Magneto. Mabilis na inatake niya si Magneto ngunit agad na napigilan siya nito at binalyan pa ng mga buto. Pero si Beast ay nagawa siyang saksakan ng mga mutant cure mula sa likod na labis na kinahinin niya. Ang mga sundalo naman ay agad na inatake na si Jean pero dinurog lang niya ang mga bala nila at mabilis na pinatay silang lahat. Dahil sa labis na galit ay ginamit ng Phoenix ang buong puwersa ng kanyang kapangyarihan upang wasakin ang mga gusali sa paligid. Dahil rito ang karamihan sa mga sundalo pati na ang X-Men ay agad na nagtakbuhan paalis ng Alcatraz maliban kay Wolverine. Subalit ang babae ay nagpatuloy na nagwasak pa ng maraming mga bagay sa paligid habang pumapatay siya ng mga sundalo at ng mga miyembro ng Brotherhood of Mutants. Pati na ang X-Jet ng X-Men ay winasak ng Phoenix. Si Logan naman ay pinilit na lumapit kay Jean upang kumbinsihin siya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan ngunit unti-unting winawasak rin niya ang katawan niya kahit pa agad na gumagaling ito. Nang nakalapit na siya sa babae ay na-realize niyang hindi niya ito mapipigilan kaya't napilitan siyang saksakin siya sa tagiliran na agad na kinamatay niya at labis na ikinalungkot ito ni Wolverine. Sa sunod na araw kasama ng puntod nina Professor X at Cyclops ay nilibing rin ng X-Men rito si Jean. Si Bobby naman ay nakitang bumalik na sa mansyon si Rogue at nahahawakan na niya siya ng walang gloves.
Maya-maya si Logan ay napanood ang presidente na inaanunsyo sa publiko ang pag-assign niya kay Hank bilang ang bagong ambassador ng United Nations. Sa sunod na eksena ay makikitang mas marami ng mga batang mutants ang nag-enroll sa Xavier School kasama na si Jimmy o si Leech. Samantala si Magneto na nasa isang park at naglalaro ng chess ay nagawang pagalawin ng bahagya ang isang piraso rito. Sa post-credits scene, si Dr. Moira McTaggart ay pinuntahan ng silid ng kanyang pasyente, pero bigla siyang kinausap ni Charles mula sa lalaki na labis na kinagulat niya. Sa deleted scene, si Logan ay bumalik sa Canada at pumasok sa dating bar kung saan siya namamasukan bilang fighter. Nakaharap niya rito ang matandang lalaki na may-ari ng bar na agad na nakilala siya at pinainom siya nito ng beer. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.